Today, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito ha. Okay, let's get started. Bago ako pumasok sa aking 7 hours na trabaho, yes. Ito siya. Ang hirap rin pala, no? Pag ang jowa mo or partner mo or asawa mo is panganay, no? Lahat basa niya. Kahit may kanya-kanya ng pamilya, pero mas iniintindi at inuuna niya pa rin ang pamilya na kinalakihan niya. Which is di naman mali, pero kasi, ba't ka pa nagbuo ng sarili mong pamilya kung di mo naman sila number one priority, right? Tama ba ako mali? Tapos sabi niya is, gusto na daw niyang iwanan, kaso hindi niya daw alam kung paano bubuhayin yung anak niya. Kasi nga, wala daw siyang trabaho at yun nga, wala daw siyang trabaho. Girl, alam mo, okay, dun sa mahirap talaga yan kasi lalo na kalimitan or nasa kanila din yun, sinanay nila na pamihasain yung buong pamilya niya ay kargo-kargo pa rin niya kahit meron na siyang sariling buhay at pamilya. Ganun yun, yes. Yun yung mga magulang niya, sadly, hindi natuto sa mga buhay nila. Yun ang masaklap. Kaya mahirap talaga pag ganun ang napangasawa mo. Unlike kung ang mapapangasawa mo is American, maganda kasi hindi sila obligado na magsustento sa kanilang mga magulang. Kasi yung mga magulang nila is naihanda nila yung mga buhay nila. Yes, yung mga magulang dito is financially responsible sila sa kanilang mga sarili. Yes, financially stable sila. At sinisikap nilang maging financially stable kasi hindi sila umaasa sa kanilang mga anak. And ganun din naman ang mga anak. Yes, pareho sila. Kahit sino, walang umaasa dito sa isa't isa ng kaperahan. Kasi, anong tawag doon? Sila ay kumikita ng mga sarili nilang pera. Ito naman, ang pangalawang masasabi ko doon sa sabi mo, hindi mo kayang buhay ng anak mo kasi nga wala kang trabaho. Okay? Girl, kaya mo. Ito masasabi ko sa iyo. Kaya mong buhay ng anak mo. Kung ako yan, at hindi ka magkaigi talaga sa buhay mo, at hirap na hirap ka na, iwanan mo. Takot daw siyang iwanan kasi hindi daw niya alam kung makakaya niyang buhayin yung anak niya. Ito na nga sinasabi ko, kailangan tayong mga babae is matutong mag-multitasking, okay? Kaya mong buhayin ang anak mo at makakaya mong buhayin ang anak mo. Basta meron kang trabaho, meron kang pera, okay? Ang gawin mo kung talagang gusto mong iwanan ang asawa mo, okay? At hindi mo na kaya, at wala talagang pagbabago, edi sikapin mo makahanap ka ng trabaho ngayon. 'Di ba? Tapos yung maliliko mong pera ipunin mo. Okay? Ipunin mo tapos para makakuha ka ng sarili mong matitirahan, sarili mong apartment muna. Okay? Di yun. Pag nakakuha ka na ng ganun, nakaipon ka na ng pera at saka ka umalis. And then makakaya mo, sabi ko sa iyo, makakaya mong buhay ng anak mo basta may trabaho ka, may pera ka, may ipon ka, makakaya mo yan. Kasi ako nakaya ko. Okay? Yun ang ginawa ko noon. Nagtrabaho, nag-ipon talaga ako dahil sabi ko ay kakailanganin ko yun pag umalis ako. So yun. Yun nga, binuhay ko ang anak ko na mag-isa, nakaya ko naman. Yun. Hanggang sa sabi ko yun pala ang kailangan ko, ang sarili ko. Buuin ko ang sarili ko. Tulungan ko ang sarili ko na kumita ng sariling pera. Ayun o, mag-ipon. Para makaya kong bumuhay ng pamilya ko. And then yun, nakaya ko naman. Nakaya kong umupa ng sarili kong bahay, sarili kong apartment. Yes. At nakaya kong buhayin, itaguyod ang anak ko. Yes, kaya yun ang key. Magtrabaho at mag-ipon para ikaw ay magkaroon ng sariling pera. Ito ang madalas kong sinasabi sa mga babae, okay? Maging multitasking. Okay, mag-multitasking. Matutong mag-multitasking. Ang sinasabi ng iba, sabi na, ay, hindi ko kaya yan. Hindi ko kakayanin ikutan yan. Hindi ko kakayanin mag-ano pa ng isang trabaho. Well, kung wala kang choice at yung isang trabaho mo ay hindi makabuhay sa iyo, kailangan mo talagang humanap ng isa pang trabaho ng sideline pa para lamang masustentuhan ang pamumuhay, okay? Okay, papasok na ako sa trabaho. Bye!